Ay, kumusta mga kabayan? Nandito tayo sa Southwest, sa Southwest Las Vegas, sa may Mountain's Edge. Nandito tayo sa Century Communities. Pangalan ng community is Southwind. Tapos titingnan natin itong model na Residence 2308. Huwag kayong aalis, titingnan natin sa loob. Hello kabayan! Kung bago ka pa lang sa channel na ito o isa ka sa mga bumabalik na manonood, welcome back! Ako si Merloni, isang Pinoy Realtor dito sa Las Vegas. Dito sa channel natin, iniikutan natin ang mga bagong bahay sa mga bagong komunidad mula sa mga sikat na builders dito sa Vegas at Henderson. Kung balak mong lumipat, magbenta o mag-invest sa bahay dito sa Las Vegas, panoorin mo ang mga videos ko and I hope makakatulong ito sa iyo. At kung gusto mong updated sa mga bagong tours at tips, huwag kalimutang mag-subscribe. Tara, samahan mo ako sa tour natin ngayon. Hey, kumusta mga kabayan? Nandito tayo sa Southwest Las Vegas. Dito tayo sa Mountain's Edge. Dito na tayo sa medyo pinakadulo pero maganda pa naman. Ito yung neighborhood dito. Ang pangalan ng builder is Century Communities. Tawag sa lugar ng community is Southwind. May tatlo silang floor plan dito. Pero titingnan natin ngayon yung Residence 2308. So meaning yung living square space niya is 2,308 square feet yung living space sa loob. So ito yung view ng lugar. So yun, maganda rin kasi makikita mo na yung mga bukid sa likod. Okay, so this is about maybe 20 minutes, 15-20 minutes strip. Pero magandang lugar to, matahimik pa. And then tingnan natin yung bahay. So ito yung office, ginawang office muna yung garahe ng model home for now. So okay naman dito, you know, when you get the house, kasama na yung mga, so pagkuha mo sa bahay, kasama na yung mga yung mga tanim dyan sa labas. So tapos may gate yung likod. So it's pretty good. And then yung Century Communities dito, hindi na sila nagbi-build from the dirt. You know, tapos i-build up nila. So they're just selling mga spec homes or mga quick move-in homes. So sila na yung nag-select ng mga upgrades and then they give the price. So iba't iba yung presyo pero pare-pareho lang naman yung yung itsura sa loob. Tapos yung base price dito sa Residence 2308 is $505,990. So ang date po ngayon is May 29, 2025. So things might change, yung mga terms nila at saka ano yung mga upgrades or something. So kung may mga tanong kayo, just leave a comment below or just try to reach out to me. Text, call, or email. So pasok tayo dito. Ang pangalan, Residence 2308. So yung living square space niya sa loob is 2,308 square feet. So, pagpasok ka agad, nandyan yung hagdanan. That's good. Walang landing, so straight papuntang pataas. Dito naman sa baba, may hallway ka agad. So dyan. Tingnan natin ulit yung pintuan naman. That's good. Mas parang vaulted ng konti yung papuntang taas. Okay. Yung staircase. Tapos dito sa hallway, sa left side, dito yung powder room. Ginawa munang public restroom itong sa model home. So nandyan, medyo malaki rin yung nila, powder room sa baba. And then on this side, para siyang lock. I think this is like a closet para sa mga jacket. You know, pero nakalock siya eh. Baka may nakastore dyan. So dyan yung living room or family room. And dito sa left, yung kitchen. Okay? So, maganda yung paint
wall paint ng model na ito. As you go in, dito muna tayo, quick left, that's the garage, pero ito yung office ng ng builder for now. And then dito sa right, ito yung pantry. So, dyan. So, medyo malaki yung pantry. It's nice. You know. So, ito rin parang additional pintuan kasi sa model home kasi ito eh. May papuntang garahe yan. So, ito yung pantry sa kitchen. Parang nakatago siya ng konti. Okay? Tapos balik tayo dun sa labas. And appliances. So again, yung mga appliances, you know, it might just include fridge and washer and dryer. Depende sa builder yan kung ibibigay nila. Pero itong microwave, combo oven, and stovetop, at saka yung dishwasher, kasama na yan sa build. So yan, they've got this tall cabinets. I think this is 42 inches. And then countertop, I think this is quartz. Tapos may backsplash na tiles na medyo gray, which is nice. So yung binibenta rin nila, you know, it's gonna be almost looking like this. So pare-pareho ng itsura ng mga model homes, okay? So may konting diferensya siguro, pero depende yan sa upgrade na nilalagay nila. Like example, yung iba, dito nilalagyan nila ng hooded vent sa kitchen, sa iba rin. Okay. So dyan, tapos katabi ng kitchen, parang may maliit na dining set. Okay. And then may malaking sliding door at the back. So maganda kapag kumakain dyan, nakaharap ka dun, kita mo na yung backyard. So I'm not sure kung kasali yung patio, but I don't think so. Sa model home lang siguro yan nilalagay. Tapos dito, you know, katabi ng dining area, yung living room or family room, pretty good space. Kaya maganda pagka-design itong model home. They put like an L section, tapos maganda rin yung upgrade na ginawa niya dyan sa parang sa TV set, you know, parang may decoration, tapos may nakalagay na electric heater sa baba, you know. So it's a good upgrade kung gusto niyo ganyan. Okay, that's good. Tapos punta tayo sa second floor. So reminder lang mga kabayan, you know, kapag pupunta kayo dito sa Las Vegas or Nevada, titingin kayo ng mga new builds or mga bagong tayong mga bahay, you know, it's advisable na isama nyo yung realtor nyo, gaya ko, kasi you know, yung mga salesperson dito, yung of course, yung nagtatrabaho sila sa builder, so their best interest is for the builder, hindi para sa inyo. So walang mag-represent sa inyo, at saka you know, it's good to have someone representing you para at least makaka-negotiate kayo kung whatever things that needed to be negotiated, especially makakuha tayo ng mga appliances or some discounts, especially sa mga incentives nila. Okay, tapos kapag may tanong kayo, just leave a comment below or reach out to me sa cell number ko, call or text me, or you could email. So dito tayo sa taas, pag dating sa taas kaagad, may loft. So parang open talaga siya. Lahat. So loft lahat. And on the sides, mga mga rooms, laundry, and other stuff. Tapos yung rails nila, tsaka yung walls, upgraded. And again, kapag yung dito, hindi solid walls, parang may mga butas-butas because of the railings. Yung power outlet nila nandito sa baba. Okay? Kasi kapag may wall dyan, dito, may wall dyan,
dyan nila ilalagay yung power outlet. So yan, ito yung loft nila. And maganda yung ceiling fan nila sa taas. Walang lights yung ceiling fan, but it's good, para hindi siya masyadong mababa. Kasi marami naman yung ceiling lights dito, naka-recessed na ceiling lights. And I think yung mga new builds ngayon, puro na LED yung mga lights nila. Okay. So malaki yung loft nila sa taas. Pretty spacious. That's good. Tapos dito tayo, quick right. Ito yung master bedroom nila. Okay? So, ayan. Medyo malaki yung pintuan. This is the master bedroom. Ayan. And they've got a nice parang ilaw dito sa taas. Wala silang fan. Ilaw lang. So, I guess, mag-AC na lang sa summer. Especially now, it's summer. Ngayon is May 29, 2025. Ano ba ngayon? Today is Thursday. And then, yun lang nga, yung kung lalagay ng TV, nasa gilid konti. Which is not bad. Tapos yung sa master bedroom, yung bintana nakaharap sa likod, sa backyard. Okay, so kikita nyo dyan, malaki pa, dami pang ginagawang mga bahay here for Century Homes. Tapos sa dulo doon, all the way to the south, yun na yun, BLM na yan, Bureau Land of Management, parang sa gobyerno na yan. I'm not sure kung lalagyan nila ng wall, pero yun na yung bukid sa likod. So, it's filling up. Tapos dito naman, yung master bathroom. Okay, pasok natin dito. Quick on the right side. Ito yung toilet. The next, parang open storage for towels or kung anong kailangan nyo sa banyo. Minsan may pintuan, pero ito naka-open. And may walk-in shower sila. Usually yung standard feature is walk-in shower na parang kalahati nito, tapos may tub na regular sa baba. Pero I think this one's like an upgraded feature nila. So parang walk-in shower siya. And I think there's a bigger walk-in shower na ganito. Tapos dito, double sink sa master bedroom. Daming storage sa baba. Tapos yung salamin nila, kakaiba kasi sa gitna wala. So, on the sides ka lang talaga pwede magsalamin. Sa gitna, parang walang salamin dyan. And then dito is the big walk-in closet. Okay? So, dyan. Pasok mo dyan. It's good. It's pretty big closet yata. Yan. You could pretty much add more shelves kung gusto nyo. Looks good. Again, this is the model Residence 2308. So yung kalakihan niya is 2,308 square feet yung living space sa loob. So labas tayo dito sa loft na naman, and then quick right. Dito may storage. Storage para sa mga linens or whatever storage na ilalagay nyo dyan. Okay. Tapos katabi dyan yung laundry, and then ito yung box for the modem and router sa mga cables. Okay, so mostly sa laundry na nilalagay na ngayon. So dito ilalagay yung modem, router. It's an option. Tapos dito may konti silang countertop, tapos may isang sink, which is good kapag naglalaba. There's storage sa baba, tapos may cabinets dyan sa taas ng washer dryer. And again, yung washer dryer mostly hindi yan kasali sa sale, pero depende sa builder, minsan binibigay rin nila as an incentive. Okay, tapos kapag may tanong about yan, especially HOA, anong kasama,
just leave a comment below, reach out to me sa cellphone ko or sa email, and then I'll try to reach back sa madaling panahon, mabilis na panahon, as soon as I can. Tapos dito naman, ito yung full bath sa second floor ng bahay. Okay, so combo tub and shower. So it's pretty good space. Tapos double sink. Yung mirror nila. So wala silang lights sa taas na mirror, pero nandito yung lights nila sa ceiling, recessed ceiling lights. Okay? Tapos labas tayo dito sa loft na naman, and then ito yung dalawang bedroom dito sa taas, the other 2 bedrooms. So dito na model nito, 3 bedroom lang yung nakalagay sa kanila. So ito yung second bedroom. Diyan. It's okay. I think itong bed na to is a full size bed. Tapos yung bintana nakaharap sa kapitbahay. Itong parking lot usually ang last na ginagawa na bahay sa mga builders. Tapos may closet dito, which is nice. Let's see gaano kalaki. It's pretty good size closet. So maganda rin, you know. So dyan, tapos we're gonna go to the last room. Ito, yeah, especially kapag may chikiting ka. Kung may dalaga kang chikiting, lalagyan mo ng Hello Kitty. Tapos dyan, you know, maganda rin yung ano nila, light, yung lamp light. So walang fan, just light lang. Dyan. And then may maliit na walk-in closet dito. It's pretty good size closet. Tapos yung bintana nila nakaharap sa street. Itong third bedroom. So yun na yun mga kabayan. Ito yung sa Century Communities na homes, model residence 2308 dito sa Southwind Community. Yung builder is Century Home Communities. So kung may mga tanong kayo dyan, kung may hindi kayong naintindihan or gusto nung linawin, just leave a comment below, and then pwede kayo mag-reach out sa cellphone ko, text or call, or just email me. And then I'll reach back as soon as I can. Sige mga kabayan, kita-kita tayo ulit. Kung ito na ang hinahanap mong bahay, o gusto mo ng mas maliit, mas malaki, o nasa ibang lokasyon, kahit resale man yan, masaya akong tumulong sa'yo. Call, text, email, o mag-comment ka lang sa baba kung may tanong ka. Nandito lang ako, ready to help. At kung gusto mong updated sa mga bagong tours at tips, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.